Sop. Saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry. Pagpe-pray lang kita. Alam mo kapatid na may tatlong bagay para ka maging masaya sa buhay. At ito yung tip na ibibigay ko sa'yo. Una-una, kailangan mo daw bitawan ang kahapon. Kailangan mong iwan, forget the past. Sabi nga dito sa Isaiah 43:18, ito ang sabi niya, ang mga nangyari na noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Forget the past. Kalimutan mo na yung masasamang alaala. Yung nasigawan ka ng teacher mo ng grade 6, ang tagal na noon. Yung tukso sa'yo na nataki ka sa lawal, kalimutan mo na yun, ang tagal na noon. Yung paghihiwalay mo ng girlfriend mo o ng boyfriend mo, nung iniwan ka, kailangan mong kalimutan. At may mga masasakit na pangyayari sa buhay natin na dumating talaga, pero kailangan natin limutin. Sabi nga, we need to let it go. Sabi ng isang kanta, let it go, let it go. Bitawan mo na, limutin mo na, kalimutan mo na. Kung may katabi ka dyan, tapikin mo, sabi mo, limutin mo na, kalimutan mo na siya. Una, limutin. Pangalawa, makontento sa ngayon. Maraming mga tao na malungkot. Bakit? Lagi nilang kinukumpara yung sarili nila sa iba. Bakit daw yung iba na-promote major, mas bata pa sa kanila? Yung iba daw, mas mayaman, mas gwapo, mas matalino. Abay kapatid, pag hindi ka na kontento kung ano meron ka, titiyakin ko sa'yo, hindi ka magiging masaya sa buhay. Bakit? You're always comparing yourself to others. Dalawang bagay ang babagsakan mo pag nagkumpara ka. Una-una, pag ahead ka doon sa taong kukumparahan mo, baka maging mayaman ka. Mas matalino ka, mas magaling ka. Or, ang nakakatakot, baka naman may kumpara mo yung sarili mo doon sa mas mataas sa'yo. Lagi mong sabihin, bobo ako, mahina ako, mahirap ako, wala akong pag-asa, ang gagaling nila. Always remember kapatid, anak ka ni Kristo. Kaya, be contented. Una, bitawan ng kahapon, kalimutan. Pangalawa, be contented. Makontento ka kung ano meron na ngayon. At yung pangatlo, sabi po doon sa Mateo 6:34, huwag mong ikabahala ang araw ng bukas. Sapat na ang bawat suliranin sa bawat araw. Ipagkatiwala mo ang bukas sa Diyos. Ang ikatatlong payo, kailangan magtiwala o huwag kang mabahala sa araw ng bukas. Bakit? Sapagkat ang araw ng bukas ay hindi para sa iyo, kung hindi para kay Kristo. Yung anak mo na maliit, huwag mo munang problemahin yan. Ang galing mo, magtrabaho ka lang. Bakit? Ipapaya mo yan. Yung pagtaas ng gasolina, magtrabaho ka lang. Hayaan mo yan. Problema ng gobyerno yan. Magtrabaho ka, tumulong ka, huwag kang manira, huwag kang magdagdag pa sa social media. Ipaubaya mo ang bukas. Kung meron kang problemang babayaran, magtrabaho ka, mag-isip ka kung anong pwede mong gawin. Ipaubaya mo ang araw ng bukas. Ipaubaya mo ang araw ng bukas at magtiwala ka. At titiyakin ko sa iyo. Pag nagtiwala at ibinigay mo ang lahat sa ating Panginoon, doon ka magsisimulang maging masaya sa buhay. Una, limutin ang kahapon. Bitawan mo na kapatid. Let it go. Pangalawa, makontento sa hinaharap. At ang pangatlo, ipagkatiwala ang bukas sa ating Panginoon. Manalangin mo tayo kapatid sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Amen, Lord. Sa oras po na to, nais namin isurrender sa iyo yung aming alalahanin, yung aming daladala, yung galit, hinanakit, tampo, sama ng loob, sinusuko namin ito sa iyo, Lord. Gusto naming bumitaw, gusto naming iwanan na ito. Tulad nga, Lord, ng kanta, gusto ko nang bumitaw, di ba? Gusto ko nang bitawan ito, Lord. Yung mga nasa loob ng mga garbage, yung mga marurumi sa puso ko. Tulungan mo ko, Lord. Lord, sa oras na ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Sa biyaya, turuan mo akong makontento na kung ano yung meron ako na binigay mo. Hanap buhay, pinansyal, o kung ano man ipagkakalob mo pa na sobra dun sa sapat. At sa oras na ito, Lord, nais kong ipagkatiwala sa iyo araw ng bukas. Alam ko, Lord, you are in control. Hindi ako matatakot dahil alam ko
kasama kita. Sinusuko ko na po ang lahat ng ito na may pagpupulpasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. The name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. Bye-bye!